Hello mga ka-corner, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po dito ngayon sa amin, magandang weather. Medyo malamig dahil windy siya, pero it's good. May bago ho akong balita sa inyo. Well, I'm very sure for some of you alam na po ito. Last week, naglabas po ang government ng Canada ng statement. I-share ko po sa inyo yung video. And ang statement na po yun is for all caregivers na pupunta dito sa Canada. Pag dumating po dito, ay pwede na po kayo agad kumuha ng PR, Permanent Resident. Yun po ang bagong offer po ng Canada ngayon na to all caregivers, basta valid lang po everything, lalong-lalo na po yung employer ninyo, ayos ang contract, walang problema, then you guys can get a PR when you landed here in Canada. Today I'm very pleased to announce that we are launching new pilots that will provide permanent residency status for caregivers as soon as they arrive in Canada. The biggest change coming in these new pilots will be providing a one-step immigration process. Before, caregivers first needed to get work permits and then obtain work experience before applying for permanent residency. Under the new rules, we're simplifying the process and providing them with a clear, straightforward pathway to stay and care for our loved ones. The change will notably provide more autonomy for caregivers to leave workplaces with abusive situations and seek opportunities to advance in the care sector. And Lord knows I've heard a lot of those stories, not only today, but in the past, as we've been listening and reaching out to people that have been providing that support and have been in abusive situations. Siya nga po pala kauulan lang, kaya happy po yung mga puno ngayon at mga damo. So, kung nag-iisip po kayo na pumunta ngayon dito sa Canada, yun po ang bagong development. PR agad, caregiver, nurses, doctors, anything, kapag nasa medical field po kayo, bibigyan ho kayo agad ng permanent resident. Pero ang problema po right now dito sa Canada, walang problem po yung mga hospitals kasi mas marami pong lagi po kaming short of staff. Marami pong nag-hire ngayon sa mga facilities, long-term care. Pero ewan ko po, hindi ko po kasi talagang na-scan properly kung ano po talaga ang total na requirements. Pero ang pagkakaalam ko lang po talaga, based on this announcement, na tawag dito, pag nagland na ang isang caregiver or nurses na nakahanap ng trabaho dito, pag nagland na PR agad. Kaya kung ako po sa inyo, kung nagbabalak po kayo na pumunta dito sa Canada, mga nurses, check nyo po ang Government of Canada website. Go under under worker, and tingnan nyo po doon ang bagong announcement po ng Canada. Doon nyo po makikita, and I'm pretty sure nakalist po doon ang mga qualification. Malalaki na po yung mga kamatis ko, puro po yan kamatis. So anyhow, pero ang inaano ko lang po sa inyo, make sure po na pagdarating po kayo dito, legit po yung mga passports nyo, documentations, and kung sino po yung nag-hire sa inyo. Kasi yun po, I think, ang number one na titignan nila. And, just to let you know din po, patuloy pa rin po dito ang laid off. Marami na pong mga na-laid off ngayon. Different kinds of departments, different kinds of jobs. Meron nga po ako nakita sa TikTok the other day, nag-post po yung isang guy, kararating lang po niya dito sa Canada, he's from Winnipeg, and 1 month pa lang po siya sa trabaho, and then nagka-laid offan, isa po siya sa na-laid off. So, warning lang po, kung gusto niyo po talagang malaman ang status ng employment dito sa Canada, marami po kayong makikita na na mga people posting na na-laid off sila. 1 month, 6 months lang po sila dito sa Canada. Kaya, ayun po ang status right now. Marami pa rin pong mga laid off na nangyayari dito sa Canada.
Actually po, may isang company po the other week nag-laid off ng 2,000 employees. Yeah. And since lahat po tayo digital na ngayon, ang isa pong mag-laid off ang Canada Post. They're going to laid off at least 20,000 staff. So, kaya mag-ingat din po kayo just to make sure para hindi rin po masayang ang pera na ibabayad nyo po, pamasahe, papunta dito. Double check lang po. Makinig din po sa mga news kung anong nangyayari just to make sure na okay po kayo. Yun po. So, good news po yun sa mga gusto pong mag-apply, papunta dito sa Canada, under healthcare, makakakuha na po kayo ng permanent resident. Yun po. Anyhow, sa lahat po ng mga tatay na nagsaselebrate ngayon ng Father's Day, Happy Father's Day po. And sa lahat po ng single parent, mga nanay na sa mga nanay po na nagpakatatay din po sa mga anak nila, na nire-raise po nila mga anak nila by themselves, Happy Father's Day din po sa inyo. Kami mamaya, punta kami sa sementeryo, dalawin namin si papang ko, and nakabili na po ako ng bulaklak na dadalhin ko mamaya. Yan lang po. For Father's Day, ito po ang dadalhin namin mamaya kay Papa. Binili ko lang po ito siya yesterday. So, Happy Father's Day po sa inyong lahat. And sa lahat po ng mag-a-apply sa bagong linabas na statement ng Canada, ingat-ingat lang din po. And research para sa ganun hindi po masayang ang mga paghihirap po ninyo at ang perang gagastusin ninyo. Maraming salamat po sa panonood. Kung bago lang po kayo dito, please don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell kapag nakasubscribe na po kayo para hindi nyo po ma-miss ang mga video na gagawin ko. So maraming salamat po ulit sa panonood and Happy Father's Day everybody!